Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizens. Naisip niyo na ba na ang isang simpleng dahon ay maaaring magbago ng inyong kalusugan? Isang dahon na kayang lunasan ang diabetes, alisin sa katawan ang masamang kolesterol at tanggalin ang taba sa tiyan. Mukhang imposible, pero sinisiguro ko sa inyo ito ay totoo. Kakaunti lamang ang nakakaalam ng matututunan ninyo ngayon. Ang isang dahon ay mayroong napakalaking kapangyarihan sa inyong katawan na ilang pag-aaral na ang nakapagpatunay sa mga benepisyo nito sa ating metabolismo, kalusugan ng puso, at pagkontrol sa timbang. Bago ko ipakita sa inyo ang kamanghamanghang dahon na ito, kailangan ko munang ipakilala ang iba pang makapangyarihang dahon. Kahit hindi sila kasing galing ng ating numero 1, ang mga dahong ito ay mahalaga sa ating paglalakbay. Sila ay nagpoprotekta, nag-aayos, at nagpapalakas sa inyong mga organo, metabolismo at sirkulasyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang epekto. Ang ilan ay naglilinis ng mga ugat, nagbabalanse ng asukal sa dugo, lumalaban sa mga nakatagong pamamaga, o mas mabilis na tumutunaw ng taba sa tiyan. Ang pagsasama-sama ng mga epektong ito ay nagdudulot ng kahangahangang resulta. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong kalusugan sigla at pangkalahatang kaginhawaan. Sa dulo ng video na ito, ibubunyag ko ang halos milagrosong dahon, ang pinakatangi-tangi, ang nag-iisang dahon na maaaring magbago ng inyong buhay. Humanda kayo dahil ang matututunan ninyo ngayon ay hindi pa nasasabi sa inyo ng kahit sino. Ang yerba buena o peppermint ay isa sa pinakamakapangyarihang dahon para sa metabolismo. Higit pa sa pagiging isang nakakapreskong sangkap, ang regular na pagkonsumo nito ay natural na nagpapabilis ng metabolismo na nagsusunog ng mas maraming calories kahit na nagpapahinga. Kaya naman, mas epektibo ninyong malalabanan ang taba sa tiyan. Nakakatulong ito sa mga taong magbawas ng timbang kontrolin, ang diabetes at kolesterol. Ang yerba buena ay tumutulong sa panunaw at metabolismo. Mas madaling natutunaw ang pagkain dahil sa pagpapasigla ng mga digestive enzyme. Pinipigilan nito ang pag-ipon ng taba at pinapabuti ang pagsipsip ng sustansya mula sa pagkain. Mas madali ring nailalabas ang mga lason sa katawan kapag malusog ang sistema ng panunaw na nagbabawas ng pamimintig at pagpapanatili ng likido. At ang pagpapanatili ng likido ang sanhi ng masakit na paglobo ng tiyan. Ang epekto ng yerba buena sa asukal sa dugo ay nakakagulat. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga bioactive component nito ay kumokontrol sa asukal sa dugo. Binabawasan nito ang biglaang pagtaas ng asukal, pag-iipon ng taba, at insulin resistance. Ang matatag na antas ng glucose ay nagbibigay sa inyo ng mas maraming enerhiya at nagbabawas ng pagnanasa sa matatamis at carbohydrates. Isang simple ngunit matagumpay na paraan. Isa pang magandang epekto ng dahong ito ay ang pagbabawas ng kolesterol. Agad na pinabababa ng yerba buena ang LDL bad cholesterol at pinapataas ang HDL good cholesterol. Pinipigilan nito ang pagbuo ng plaque sa mga ugat na nagbabawas ng panganib ng atake sa puso, stroke, at iba pang sakit sa puso. Hindi kailanman naging ganito kadali ang pagkain ng yerba buena para sa kalusugan ng puso. Mabisa rin itong lumalaban sa taba sa tiyan. Ang mga aktibong sangkap nito ay nag-uudyok sa mga enzyme na tumutunaw ng taba, na ginagawang mas madali ang pag-alis nito kapag may kasamang balanseng diyeta at ehersisyo. Ang mga epekto nito ay mas malaki pa. Isang simpleng dahon na maaaring mapabuti ang ating kalusugan at kaginhawaan na napakaganda. Tandaan ang diuretic effect nito. Binabawasan ng yerba buena ang pamamaga at ang bigat sa bato at puso sa pamamagitan ng pag-alis
ng labis na likido. Ito kasama ang mga epekto nito sa pag-regulate ng panunaw at metabolismo ay ginagawa itong isang superstar laban sa diabetes, cholesterol at labis na taba sa tiyan. Napakalakas madaling hanapin at gamitin. Numero fitness malunggay. Kakaunti ang nakakaalam na ang isang karaniwang dahon sa ating mga bakuran sa Pilipinas ay napakasustansya. Ang malunggay ay isang mahalagang natural na pagkain dahil sa mataas na nilalaman nitong protina ng halaman. Mayaman ito sa fiber na tumutulong sa pamamahala ng glucose at cholesterol. Ang protina at fiber ay nagbibigay kasiyahan, nagbabawas ng gana sa pagkain at nagsusunog ng taba. Ang nutritional jewel na ito ay dapat isama sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ang fiber sa malunggay ay naglilimita sa pagsipsip ng carbohydrates na pumipigil sa biglaang pagtaas ng glucose pagkatapos kumain. Binabawasan nito ang labis na katabaan, insulin resistance, at nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes. At hindi pa dyan nagtatapos. Pinapalakas ng dahong ito ang digestive function na nag-aalis ng mga lason na nagpapabigat sa metabolismo at nagdudulot ng pag-ipon ng taba. Isa pang benepisyo ng malunggay ay ang pagpapababa ng LDL. Ang mga soluble fiber nito ay kumakapit sa kolesterol para sa normal na pag-alis nito sa katawan. Pinapanatili nitong malinis ang mga ugat, pinapabuti ang sirkulasyon at lubos na binabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Para sa kalusugan ng puso at balanse ng metabolismo, ang dahong ito ay mahalaga. Isa pang benepisyo ng malunggay ay ang mga antioxidant nito. Nilalabanan nila ang mga free radical upang maiwasan ang pagtanda ng selula at pamamaga na maaaring magdulot ng labis na katabaan, diabetes at sakit sa puso. Pinoprotektahan ninyo ang inyong sarili mula sa mga malalang sakit at pinapabuti ang kalidad ng inyong buhay sa pamamagitan ng pagkain ng mas maraming pagkaing mayaman sa antioxidant. Bilang karagdagan sa mga benepisyong ito, direkta itong nagbabawas ng taba sa katawan, lalo na sa tiyan. Dahil sa mataas na fiber content nito, nagbibigay ito ng pakiramdam ng kabusugan at natural na nagbabawas ng calories. Alamin ito kung sa tingin ninyo ay iyon na ang lahat. Ang huling bahagi ng palabas na ito ay magbubunyag ng walang kapantay na dahon para sa diabetes, kaya't patuloy na manood. Tandaan na ang malunggay ay napakadaling ihanda. Maaari itong ihalo sa ginisang monggo sabaw ng tinola, mga likido at salad. Ang lasa nito ay katamtaman at bumabagay sa karamihan ng mga pagkain. Isang pagkain na makapangyarihan, madaling kainin at may mga benepisyong higit pa sa inyong inaasahan. Sage. Ang dahon ng sage ay ginagamit na sa medisina sa loob ng libu-libong taon. Ang malakas na anti-inflammatory properties nito ay nagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Ito ay mahalaga para sa pagbaba ng timbang, regulasyon ng asukal sa dugo at kalusugan ng puso. Tutal ang malalang pamamaga ay nagdudulot ng insulin resistance at pag-iipon ng taba sa tiyan. Ang regulasyon ng asukal sa dugo ng sage ay isang pangunahing benepisyo. Ang mga bioactive component nito ay direktang nakakaapekto sa insulin sensitivity na nagpapahintulot sa glucose na pumasok sa mga selula at nagpapababa ng biglaang pagtaas ng asukal. Ang dahong ito ay mahalaga para sa paglaban o pag-iwas sa diabetes, isang tahimik at malubhang sakit. Epektibo rin ang sage sa pagpapababa ng kolesterol. Pinabababa nito ang LDL at pinapataas ang HDL. Ang balanseng ito ay pumipigil sa pagbabara ng ugat na nagpapababa ng panganib ng atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Pinapabuti ng sage ang panunaw ng taba, isa pang magandang benepisyo. Pinapataas nito ang paglabas ng apdo na tumutulong sa pagtunaw ng taba. Pinapabuti nito ang metabolismo ng lipid na nagpapababa ng visceral fat, ang mapanganib na taba sa tiyan.
May isa pang malakas na epekto, ang sage para sa malusog na pagbaba. Ng timbang kinokontrol nito ang mga hormone ng gana at kabusugan. Kinokontrol nito ang gutom na may kaugnayan sa dysregulation ng glucose. Tandaan ang huling kabanata ay magpapakita ng pinakamahusay na dahon para sa diabetes. Ito ay dapat makita. Ang sage ay mas madaling isama sa pagkain kaysa sa inaakala. Maari itong gawing tsaa pampalasa sa mga karne-gulay at sopas o mga inuming may halong iba pang halamang gamot. Bagamat masarap ang dahong ito, ay may malaking benepisyo sa metabolismo puso at panunaw. Numero 3 banal na balanoy, holy basil. Ang banal na balanoy o sulasi, isang pinsan ng karaniwang balanoy, ay may malakas na epekto sa metabolismo. Mayaman sa mga bioactive chemical at antioxidant, kinokontrol nito ang asukal sa dugo at kolesterol. Pinapabuti ng mga aktibong sangkap nito ang paggana ng katawan na nagpapababa ng asukal sa dugo at nagbabawas ng biglaang pagtaas ng insulin. Ang dahong ito ay anti-inflammatory din na mahalaga para sa mga sakit sa metabolismo. Ang malalang pamamaga ay nagdudulot ng labis na katabaan, insulin resistance at sakit sa puso. Ang banal na balanoy ay tumutulong na balansehin ang inyong katawan na ginagawang mas madali ang pagsunog ng taba. Isa pang benepisyo ng banal na balanoy ay ang pamamahala sa kolesterol. Direkta nitong pinabababa ang LDL at pinipigilan ang pagbuo ng taba sa mga ugat. Bukod sa pagbaba ng timbang, pinoprotektahan nito laban sa atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Ang diuretic properties ng banal na balanoy ay nakakaintriga. Binabawasan nito ang pamamaga at paglobo sa pamamagitan ng pag-alis ng mga naipong likido. Nililinis din nito ang katawan sa pamamagitan ng pagpapasigla sa sistema ng bato, pag-aalis ng mga lason at dumi na humahadlang sa pagbaba ng timbang. Ngunit meron pa, direktang binabawasan ng banal na balanoy ang taba sa tiyan. Ang natural at malusog na pagbaba ng timbang ay pinabibilis ng mga enzyme na tumutunaw ng mga fat cell. Akala nyo ba'y iyon na ang lahat humanda? Sa huling yugto ng video, ibubunyag namin ang pinakamahusay na dahon sa mundo para sa diabetes, cholesterol at taba sa tiyan. Sa huli, ang banal na balanoy ay medyo madaling gamitin sa kusina. Gamitin itong sariwa bilang pampalasa sa mga salad, pasta, ginisa o gumawa ng nakapapawing pagod na tsa. Ano man ang inyong piliin, ang pagsasama ng dahong ito sa inyong pang-araw-araw na gawain ay isang matalino at malusog na desisyon. Numero 2, dahon ng oregano. Ang oregano ay higit pa sa pampalasa ng pizza at pasta. Ang mga katangiang panggamot ng dahong ito ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng metabolismo sa mga regular na gumagamit. Ang mga antioxidant nito ay lumalaban sa oxidative stress at pamamaga na nagdudulot ng diabetes, mataas na kolesterol at labis na taba sa tiyan. Ang kakayahan ng oregano na mag-regulate ng glucose ang highlight nito. Pinapataas ng mga bioactive component nito ang insulin sensitivity na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Binabawasan nito ang biglaang pagtaas ng asukal at nagbabalanse ng metabolismo. Ang dahong ito ay tumutulong na kontrolin o maiwasan ang diabetes sa natural, ligtas at epektibong paraan. Mayroon ding mga katangiang panlaban sa kolesterol ang oregano. Pinabababa nito ang LDL at pinapalakas ang mga pader ng ugat. Pinipigilan nito ang panganib ng atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Ang mga antioxidant nito ay nagpapataas din ng HDL, ang malusog na kolesterol na nagpoprotekta sa puso. Nakakatulong din ito na mawala ang taba sa tiyan na napakaganda. Tinutulungan ng oregano ang pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga enzyme na tumutunaw ng taba, panunaw at paglalabas ng lason. Dagdag pa ito ay isang katamtamang diuretic
na nagbabawas ng pamamaga. Para sa kalusugan sigla at balanse, kumain ng oregano. Ngunit maghintay, ang pinakamahusay ay darating pa. Ang huling bahagi ng video na ito ay magbubunyag ng pinaka-epektibong dahon sa mundo upang labanan ang diabetes, cholesterol at labis na taba sa tiyan. Ang pagtuklas na ito ay dapat makita. Ang pinakamaganda sa lahat, ang oregano ay madaling gamitin. Maaring isama sa mga salad, sopas, karne inumin at green juices. Ang mayamang lasa nito ay nagpapaganda sa mga recipe at may kamanghamanghang benepisyo sa kalusugan. Numero 11, dahon ng parsley. Ang kulot na parsley ay isang natural na pampalasa at lunas. Kakaunti lamang ang mga dahon na kasing epektibo nito laban sa pagpapanatili ng likido. Ang malakas na diuretic effect nito ay nag-aalis ng labis na asin, likido at lason. Pinapagaan nito ang bigat sa bato at puso at binabawasan ang pamamaga. Bagamat diuretic ang parsley, ay may mga bioactive chemical na nag-aayos ng asukal sa dugo. Binabawasan nito ang biglaang pagtaas ng asukal at pinipigilan ang insulin resistance sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ginagawa nitong isang malakas na kaalyado sa paglaban sa diabetes at labis na taba sa tiyan. Pinabababa ng parsley ang LDL na kolesterol, isa pang benepisyo. Nililinis nito ang mga ugat at pinipigilan ang pagbuo ng plaque na nagdudulot ng atake sa puso at stroke. Maraming problema sa metabolismo ang nag-uugat sa pamamaga na nilalabanan ng mga antioxidant nito. Ang parsley ay masustansya dahil sa mga bitamina A, C at K, potassium at iron. Pinapalakas nito ang immune system, sirkulasyon at detoxification ng atay. Ang lahat ng ito ay nagpapalakas ng metabolismo at pagsunog ng taba. Kung ito ay tila kahanga-hanga, hindi pa natin nararating ang pinakamalakas na dahon. Sa huling kabanata ng video, ang nag-iisang dahon na pumupuksa sa diabetes, cholesterol at taba sa tiyan ay ibubunyag. Huwag umalis. Ang impormasyong ito ay magpapabuti sa inyong kalusugan. Ang pinakamagandang bahagi ay madaling gamitin ang parsley araw-araw. Maaari itong maging pampalasa sa karamihan ng mga pagkain, inumin, salad, tsa at sabaw. Simple at madaling makuha na may mga benepisyong higit pa sa inyong inaasahan. Lemon balm. Ang lemon balm, karaniwang kilala bilang citronella herb, ay kinikilala sa mga nakaka-relax na katangian nito, ngunit marami pa itong ibang mga pakinabang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang halamang ito ay direktang nagpapababa ng asukal sa dugo. Pinapataas ng mga bioactive component nito ang insulin sensitivity, pinipigilan ang biglaang pagtaas ng asukal at pinamamahalaan ang diabetes. Kinokontrol ng lemon balm ang hypoglycemia at pamamaga. Ang malalang pamamaga ay nagdudulot ng labis na katabaan sa tiyan, insulin resistance at mataas na kolesterol. Ang regular na pagkain ng dahong ito ay tumutulong sa inyong katawan na alisin ang mga proseso ng pamamaga na ito na nagpapalakas ng metabolismo at pagsunog ng taba. Pinapabuti ng halamang ito ang kalusugan ng puso, isa pang magandang benepisyo. Pinabababa nito ang presyo ng dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at pinipigilan ng fat plaque. Ito ay lubos na nagbabawas ng panganib ng atake sa puso o stroke at iba pang mga issue sa sirkulasyon. Ang nakakakalmang epekto ng lemon balm ay lalong kapansin-pansin. Nilalabanan nito ang stress, isang pangunahing sanhi ng labis na katabaan sa tiyan. Ang stress ay nagdudulot ng paglabas ng cortisol na nagtataguyod ng pag-iimbak ng taba sa tiyan. Binabalanse ng halamang ito ang prosesong ito kapag regular na kinokonsumo. Tumutulong din ang lemon balm sa panunaw at nagpapababa ng LDL. Ang inyong katawan ay mas mahusay na gumagana upang alisin ang mga lason, kontrolin ang timbang, at pangalagaan ang kalusugan ng metabolismo.
Sa wakas, ang kamanghamanghang halamang ito ay maraming gamit. Gamitin ito sa mga chia juice o mga inuming may halong iba't ibang sangkap upang natural na magbigay lasa. Isang simple kaaya-aya at epektibong paraan upang pamahalaan ang inyong puso, metabolismo at kalusugan. Numero 9 Mint. Ang mint ay higit pa sa isang tsa at panghimagas. Ang halamang ito ay may malakas na katangiang panggamot na higit pa sa lasa nito. Ang mga epekto nito sa panunaw ay pambihira. Tumutulong ito sa panunaw at nagpapaginhawa sa kabagpaglobo at sakit ng tiyan. Pinapalakas nito ang metabolismo na nagsusunog ng taba. Isa sa mga lakas ng mint ay ang paglaban sa pagpapanatili ng likido. Ang katamtaman, ngunit tuloy-tuloy na diuretic effect ay nag-aalis ng labis na asin likido at lason. Binabawasan nito ang pamamaga at pinapaliit ang tiyan na nagbibigay ng gaan at agarang kaginhawahan. Ang regulasyon ng asukal sa dugo ay isa pang mahalagang salik. Ang mga sangkap ng mint ay nagpapalakas ng insulin sensitivity na umiiwas sa biglaang pagtaas ng asukal. Ito ay mahalaga para sa mga taong umiiwas sa diabetes at sa mga naghahanap ng natural na paggamot sa diabetes. Pagdating sa kolesterol, namumukod tangi ang mint. Pinabababa ng mga antioxidant ang LDL at pinipigilan ang pagbuo ng plaque sa mga ugat. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, pinoprotektahan ang puso at binabawasan ang panganib ng atake sa puso at stroke. Bukod pa rito, nagsusunog ito ng taba sa tiyan. Pinapataas ng mint ang mga digestive enzyme na nagpapabilis sa pagproseso ng pagkain at pumipigil sa pagbuo ng taba. Tiyaking tandaan, sa huling bahagi ng palabas na ito, ibubunyag ko ang pinakamakapangyarihang dahon sa mundo para sa paglaban sa diabetes, cholesterol at labis na taba sa tiyan. Mangyaring manatili hanggang doon. Ang pinakamagandang bahagi ay ang versatility ng mind. Maaari itong maging pampalasa sa mga mainit na pagkain, juice, tsa mga inuming may lasa, at salad. Ito ay isang masarap at madaling paraan upang kumain ng mas malusog. Numero 8. Dahon ng balanoy basil. Ang balanoy ay may malakas na lasa, ngunit mayroon ding mahusay na mga katangiang panggamot. Ang mga kapaki-pakinabang na sangkap nito ay nagre-regulate ng glucose na tumutulong sa paggamot sa diabetes ng natural. Pinapalakas nito ang insulin sensitivity at nino-normalize ang asukal sa dugo. Mayroon ding mga katangiang antioxidant ang balanoy. Nilalabanan nito ang mga free radical, pinapabagal ang pagtanda ng selula at binabawasan ang pamamaga. Alam natin na ang malalang pamamaga ay nagdudulot ng labis na katabaan, mataas na cholesterol, diabetes at taba sa tiyan. Epektibo ang balanoy laban sa kolesterol. Pinabababa nito ang LDL at pinapataas ang HDL. Ito ay lubos na nagpapabuti sa kalusugan ng ugat, pumipigil sa mga bara at pumipigil sa atake sa puso at stroke. Isa pang magandang epekto ng dahong ito ay ang regulasyon ng stress hormone. Ang balanoy, isang natural na adaptogen, ay tumutulong sa katawan na pamahalaan ang pagkabalisa at stress na nagdudulot ng labis na katabaan sa tiyan. Tumutulong din ang balanoy sa panunaw at binabawasan ang kabag, hindi pagkatunaw ng pagkain at paglobo. Akala nyo ba'y iyon na? Ang lahat humanda. Sa huling bahagi ng palabas na ito, ang pinakadakilang dahon na pumupuksa sa diabetes, cholesterol at taba sa tiyan ay ibubunyag. Huwag itong laktawan. Madaling kainin ang balanoy. Gamitin itong sariwa sa mga salad, mainit na pagkain, inumin at tsa. Masarap ito at may kamanghamanghang benepisyo sa kalusugan. Numero 7. Dandelion. Isa sa pinakamakapangyarihang natural na halamang pang-detox ay ang dahon ng dandelion. Pangunahing nililinis nito ang atay na nagme-metabolize ng mga taba at lason para sa tuloy-tuloy na pagbaba ng taba. Sa tiyan, regulasyon ng glucose at pagbabawas ng kolesterol, kailangan ang malinis na atay.
Ang dandelion ay isang malakas na panlinis at diuretic. Tinutulungan nito ang mga bato na alisin ang labis na likido at sodium na nagbabawas ng pamamaga at nagde-detoxify sa katawan. Binabawasan nito ang pagpapanatili ng likido sa tiyan at ang volume nito na nagpapabuti sa itsura ng tiyan. Ang dahong ito ay mahusay sa pagkontrol ng diabetes. Ang mga sangkap nito ay nag-aayos ng asukal sa dugo, iniiwasan ang biglaang pagtaas at pinapabuti ang tugon ng insulin. Ang paggamit ng dandelion upang gamutin ang diabetes ay natural at ligtas. Ang paglaban sa kolesterol gamit ang dandelion ay kapaki-pakinabang din. Pinabababa nito ang LDL at nililinis ang mga ugat, pumipigil sa mga bara at nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo. Ito ay lubos na nagbabawas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Ang mga anti-inflammatory effect nito sa mga ugat at bituka ay mahusay. Pinapalakas nito ang metabolismo na ginagawang mas madali ang pagsunog ng taba sa tiyan. Kamangha-mangha kung paano mapapabuti ng isang simpleng dahon ang kalusugan. Upang isama ang dandelion sa inyong regimen, gumawa ng tsa o magdagdag ng mga dahon sa green juices. Ang lasa nito ay banayad at may agarang at malalim na epekto sa kalusugan. Isang tunay na panlinis sa loob para sa mas maraming enerhiya, mas kaunting timbang at mas mabuting kalusugan. Numero 6. Dahon ng rosemary. Ang rosemary ay may mga katangiang panggamot na higit pa sa amoy nito. Ang mga antioxidant at anti-inflammatory chemical nito ay tumutulong na labanan ang malalang pamamaga, isang pangunahing sanhi ng diabetes, mataas na kolesterol, at labis na taba sa tiyan. Maari ninyong mapabuti ang inyong kalusugan at metabolismo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dahong ito sa inyong routine. Kinokontrol ng rosemary ang glucose sa hindi inaasahang paraan. Pinabababa ng mga sangkap nito ang asukal sa dugo at pinipigilan ang biglaang pagtaas ng asukal sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity. Dahil ang labis na glucose ay hindi nagiging taba sa katawan, pinipigilan nito ang diabetes at nagtataguyod ng pagsunog ng taba. Muli namumukod tangi ang rosemary para sa kolesterol. Pinabababa nito ang masamang kolesterol at nililinis. Ang mga ugat, pinapabuti ang sirkulasyon at pinipigilan ang sakit sa puso. Pinapalakas ng mga antioxidant ang mga pader ng daluyan ng dugo, iniiwasan ang pinsala at pamamaga. Isa pang benepisyo ay ang pagpapabilis ng metabolismo. Pinapagana ng rosemary ang mitochondria, ang mga generator ng enerhiya ng selula. Pinapataas nito ang paggamit ng taba bilang enerhiya na nagpapababa ng visceral fat na mapanganib sa tiyan. Mahalaga rin ang diuretic effect ng rosemary. Inaalis nito ang mga lason asin at naipong likido para sa isang kumpletong paglilinis ng katawan. Itinataguyod nito ang magandang mood, paggana ng bato at atay at binabawasan ang pamamaga. Dahon ng abokado. Ang dahon ng abokado ay mahusay sa kalusugan ng metabolismo at kaginhawaan. Isa sa pinakamalakas na anti-inflammatory properties ng mga halamang gamot ito ay mahalaga sa paglaban sa diabetes, mataas na kolesterol at labis na katabaan. Ang mga anti-inflammatory effect nito ay nakakaapekto sa kalusugan ng atay bato at puso. Kinokontrol ng dahon ng abokado ang glucose ng may katumpakan. Binabawasan nito ang insulin resistance na tumutulong sa mga selula na gamitin ang asukal sa dugo. Binabawasan ang biglaang pagtaas ng asukal, pag-iipon ng taba at nagbibigay enerhiya para sa mahahalagang proseso. Ang natural na depensang ito ay pumipigil sa mga komplikasyon ng diabetes. Isa pang benepisyo ng dahong ito ay ang kakayahang labanan ng taba sa atay, isang tago ngunit nakamamatay na sakit. Tumutulong ang dahon ng abokado na tunawin ang mga lipid sa pamamagitan ng pag-detoxify sa atay, pagbabawas ng taba sa tiyan at pagpapataas ng metabolismo.
Bukod pa rito, pinabababa nito ang LDL at pinapataas ang HDL. Pinipigilan nito ang pagbuo ng plaque, pinapabuti ang sirkulasyon at binabawasan ang panganib ng atake sa puso stroke at iba pang sakit sa puso. Ang inyong katawan ay mas mahusay na gumagana at mas ligtas. Kapansin-pansin din ang diuretic effect ng dahon ng abokado. Binabawasan nito ang pamamaga, nagde-detoxify at nagpapababa ng presyo ng dugo sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga bato na alisin ang mga lason at likido. Naglilinis, nagpoprotekta, nag-aayos at tumutulong na magbawas ng timbang. Ginagawa ng dahong ito ang lahat. Dahon ng mangga. Ang dahon ng mangga ay isang natural na gamot na kumokontrol sa metabolismo, mayaman sa mga antioxidant at bioactive substance. Mahusay itong nag-aayos ng asukal sa dugo. Ang regular na pag-inom nito ay nagbabalanse ng insulin at pumipigil sa biglaang pagtaas ng asukal na nagdudulot ng taba sa tiyan. Pinabababa rin ng dahon ng mangga ang kolesterol. Pinabababa ng mga sangkap nito ang LDL at pinoprotektahan ang puso. Ang pag-iwas sa fat plaque sa mga ugat ay nagpapanatiling malinis at malusog ang sirkulasyon. Ang pagbabawas sa dangtaba sa katawan ay isa pang benepisyo. Ang mga enzyme ng lipolysis ay tumutunaw ng mga fat cell na nagpapahintulot sa katawan na gamitin ang mga ito bilang enerhiya. Binabawasan nito ang visceral fat, ang pinakamapanganib. Ang anti-inflammatory activity ng dahon ng mangga ay tumutulong na labanan ang mga nakatagong pamamaga na nagpapabagal sa metabolismo. Ginagawang mahirap ng pamamaga ang pagbaba ng timbang pagkontrol sa glycemic at pagbabalanse ng kolesterol. Tinututukan ng dahong ito ang mahalagang puntong ito. Pinapahusay ng diuretic properties ng dahon ng mangga ang mga epekto nito. Tumutulong ito sa detoxification, pag-alis ng likido at pagbabawas ng pamamaga. Ito at ang function nito sa pagsunog ng taba ay nakakaapekto sa kalusugan ng metabolismo at puso. Numero 3, dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay higit pa sa pampalasa sa ating adobo o pakasiw. Ito ay isang epektibong kumukontrol sa glucose cholesterol at taba sa tiyan at isang kaalyado sa kalusugan ng metabolismo. Ang regular na pag-inom nito ay kapaki-pakinabang para sa balanse ng metabolismo at proteksyon sa puso. Tumutulong ang dahon ng laurel sa panunaw. Pinapalakas nito ang metabolismo sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng digestive enzyme na tumutunaw ng mga pagkain at pumipigil sa taba. Binabawasan nito ang paglobo at visceral fat sa tiyan. Mahusay na kinokontrol ng dahon ng laurel ang glucose. Ang mga bioactive chemical ay nag-aayos ng asukal sa dugo, nagpapabuti ng insulin sensitivity, at nagpapababa ng biglaang pagtaas ng glucose. Kailangan ng mga pasyenteng may diabetes at ng mga nais maiwasan ito ang kontrol na ito. Pinabababa rin ng dahon ng laurel ang LDL, nililinis ang mga ugat at pumipigil sa pagbabara ng ugat. Pinapalakas nito ang sirkulasyon, pinapalakas ang sistema ng puso at lubos na binabawasan ang panganib ng atake sa puso stroke at iba pang sakit sa puso. Binabawasan ng dahon ng laurel ang pagpapanatili ng likido, isa pang magandang benepisyo. Ang katamtamang diuretic effect nito ay tumutulong sa katawan na mag-alis ng labis na sodium at likido na nagdudulot ng gaan pagbaba ng pamamaga at natural na detoxification. Numero 2, dahon ng mulberry. Ang dahon ng mulberry ay isa sa pinakakumpletong halamang gamot para sa kalusugan ng metabolismo. Direkta nitong kinokontrol ang asukal sa dugo gamit ang mga flavonoid at antioxidant nito. Pinapataas ng mga bioactive component nito ang insulin sensitivity. Iniiwasan ang biglaang pagtaas ng glucose na nagdudulot ng pag-iipon ng taba at diabetes. Bukod pa rito,
Pinapalakas ng dahon ng mulberry ang sirkulasyon ng dugo. Pinapalakas at pinaluluwag nito ang mga pader ng ugat. Pinapabuti ang daloy ng dugo at pinipigilan ang mga isyu sa puso. Ito ay mahalaga para sa pagbabawas ng kolesterol at taba sa tiyan. Mahusay ding nagpapababa ng kolesterol ang dahon ng mulberry. Pinabababa nito ang masamang kolesterol at pinapataas ang mabuting kolesterol. Pinipigilan ng balanseng ito ang pagbuo ng fat platform sa mga ugat na pumipigil sa atake sa puso at stroke. Ang pagpapalakas ng metabolismo ay isa pang benepisyo ng dahong ito. Itinataguyod nito ang pagkawala ng taba, lalo na sa tiyan, ang regulasyon ng glucose at mga benepisyo sa pagbaba ng timbang ng dahon ng mulberry ay ginagawa itong isang malakas na natural na lunas. Ang mga panloob na pamamaga na nagdudulot ng hindi makontrol na metabolismo ay nilalabanan ng dahon ng mulberry. Binabawasan nito ang pamamaga ng tissue, pinapahusay ang paggana ng atay at bato, at ginagawa kang mas malusog, mas magaan at mas masigla. Ang pinakamagandang elemento ay ang kadalian ng paggamit nito. Maaari kang uminom ng tsaa, kumuha ng mga kapsula, o maghalo ng mga halamang gamot. Ang mga epekto nito sa kalusugan ay napatunayan at malaki. Numero 1, dahon ng olive leaf. Ito na po ang pinakamakapangyarihang dahon sa ating listahan at hindi ito nagkataon lamang. Ang dahon ng oliba ay walang kapantay sa paglaban sa diabetes, kolesterol at taba sa tiyan. Naglalaman ito ng oleuropein, isang kemikal na may mga katangiang anti-inflammatory, antioxidant, cardioprotective at metabolic na maaring ganap na baguhin ang kalusugan ng mga gumagamit nito. Napakahusay ng dahon ng oliba para sa pagkontrol ng glucose. Epektibo nitong kinokontrol ang asukal sa dugo, pinapabuti ang insulin sensitivity at binabawasan ang biglaang pagtaas ng glucose. Pinipigilan nito ang labis na glucose na maging taba, lalo na sa tiyan, at maaaring maiwasan ang diabetes. Epektibo rin ang dahon ng oliba para sa kolesterol. Malaki ang ibinababa nito sa LDL at itinaas ang HDL. Nililinis nito ang mga ugat, pinapabuti ang sirkulasyon at lubos na binabawasan ang panganib ng atake sa puso, stroke at iba pang sakit sa puso. Isa pang benepisyo ay ang pagsunog ng taba. Itinataguyod ng dahon ng oliba ang mga enzyme na nagpapalakas ng metabolismo na tumutunaw ng taba sa tiyan at atay. Ang epektong ito ay mahalaga para sa pagbaba ng timbang at pag-iwas sa labis na katabaan. Bukod pa rito, ginagamot nito ang mga nakatagong pamamaga na nagpapabagal sa metabolismo. Pinapalakas nito ang paggana ng atay, bato at puso at pinipigilan ang pagtanda ng selula gamit ang kapasidad nitong antioxidant. Isang tunay na panloob na paglilinis na nagtataguyod ng balanse, sigla at kaginhawaan. Sa wakas, ang mga tsaa, kapsula at extract ng dahon ng oliba ay madaling inumin. Ang lasa nito ay banayad at may pambihirang mga pakinabang. Ang mga dahon ng oliba ay maaaring magbago ng inyong buhay, metabolismo at kalusugan. Ang mahalagang aral po dito ay nasa paligid lang natin, ang lunas na kaloob ng kalikasan. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa ating pamumuhay, tulad ng pagdaragdag ng mga makapangyarihang dahon na ito sa ating dieta, ay maaaring magdulot ng malaking pagbuti sa ating kalusugan, sa ating pagtanda. Hindi kailangan ng mahal na gamot o komplikadong pamamaraan para maging malusog. Kailangan lang ng kaalaman, disiplina at pagmamahal sa sarili. Kung nakatulong sa inyo ang kaalamang ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano sa mga dahong ito ang susubukan ninyo? Ibahagi nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa naming video na ginawa para lamang sa inyong mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ang pagtulong po sa inyo ang aking layunin.